Hello mga kadeko! For today's video, share ko sa inyo yung ginawa kong anime cake na Goku Ultra Instinct. Hindi nga pala to pa-order mga kadeko, bali ginawa ko lang siya dahil meron tayong interview sa Teleradyo Servisyo. At dahil nga kailangan ko magdala ng mga sample design ko, naisip kong gawin itong si Goku. Ito kasi yung mga sample design na gustong-gusto ko talagang gawin. Yung mga anime na very ma-detailed talaga. At syempre, opportunity na rin para mas makilala pa si Art Cake na ganito yung ating mga signature cake, ba? Diba? So, ayun, bali 5 yung ginawa kong design. 5 lahat yung dinala kong sample. And ito lang yung na-videoan ko tsaka yung isa ko pang ginawang mga vector. And si Senyora hindi ko na na-videohan kasi nalobat na yung phone and kailangan ko nang magpahinga dahil kinabukasan maaga pa kami sa interview. And speaking of Senyora, na number 1 sa pagiging marites, ayun, ang daming isyong lumalabas ngayon na hindi ko tuloy maiwasan mapag-compare yung last year tsaka ngayong taon. Last year kasi grabe yung support ng mga kapwa baker sa isa't isa, no? As in talagang paangatan, talagang they clap for each other and cheer for each other. Wala talagang hilahan pababa. And ngayon kasi hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi rin naman ako aware sa mga issue, pero yung mga nababasa ko talaga medyo masakit sa ulo. Pero yun nga, sana bumalik na sa dati, katulad ng 2021, 2022, 2023. Yung masaya lang, yung happy lang, yung proud lang ang bawat isa sa mga achievement ng kapwa baker nila. And wala sanang crab mentality, walang hatakan pa baba. And sana magkaayos na kung ano man yung mga issue na yan. Spread love, respect, and support. Yun yung kailangan ng mga kapwa natin baker, no? So, sana matapos na at ayun, magdi-December na mga mi, tama na yan. Charot. So, ayun mga mi, balik na nga tayo sa ating cake. Napa-edit ako nung wala sa oras dahil may nanghihingi na nga ng video neto. So, ito na yun. Medyo mabilis lang kasi medyo mahabang oras ko siyang ginawa. Mapapansin nyo nga dito mga kadeko na parang minadali ko yung drawing natin kasi 8 PM ko na to ginawa and then yung interview ko maaga kaya hindi ako pwedeng sobra-sobra magpuyat. Ilang pa yung gagawin kong cake kaya medyo minadali ko na siya. Kaya may mapapansin kayo mga dark colors dyan na hindi naka-blend or naka-imbus kasi nga medyo minadali ko na. Bawal talaga magpuyat, especially buntis pa. So, ayun. Okay naman siyang tignan pero dapat hindi ganun. I-share ko nga din sa inyo mga may nabasa akong comment ni Kuya. Ayan. Wala namang mali dun sa comment niya, no? Actually, may point din naman yun. Kaya lang, ito yung lagi kong pinapaintindi sa mga customer ko and also dun sa mga followers natin na lagi nakatutok sa panonood ng gawa natin, no? Hindi tayo printer or hindi tayo Xerox machine para makopy natin ng 100% yung reference. Kaya every time may mga nag-o-order sa amin ng mga madidetalye, portrait face, painting, mga ganitong anime na madidetalye, lagi kong sinasabi talaga sa mga admin ko na in-note yung simplified para hindi sila mag-expect. Mahirap kasi mga kadeko kapag ang expectation ay sobrang taas. Kasi kapag hindi natin yun na-meet, possible makareceive tayo ng complaint or possible din na magkaroon ng refund kapag hindi nila nagustuhan. Alam niyo naman iba-iba yung ugali ng mga customer natin, 'di ba? So, lagi ko nino-note yung simplified, hindi natin makukuha ng ganito, 80% lang, ganyan. Kahit ginagalingan natin, lagi ko pa rin nino-note yun para lang maiwasan yung sobra-sobrang expectation. Kasi nakakalunod din mga miha, lalo na kapag very realistic yung gustong ipagawa. Kaya ayun, so far, wala pa naman kami mga customer na hindi namin na-meet yung expectation. So, ayun, balik ulit tayo sa ating cake. Etong design na to, actually, madali lang naman to. Nagpahirap lang dito yung power shadings niya talaga. Yung shadings niya, naglalaro yan sa 2 kulay. Actually, 3 kasi kasama yung black, no? Tapos light brown and then tong dark brown. Kung mapapansin nyo nga mga may pattern yung kanyang shadings, no? Hindi pwede kasi na maglagay lang tayo ng shadings kung saan-saan. So, kailangan alam din natin kung saan tayo pwede or dapat maglagay ng shadings. Bukod syempre, sa may reference ka, bilang artist, dapat alam mo din yan. So, sa part na to, after ko mailagay yung mga shadings na kailangan ilagay, naglagay ako ng mga small details, and naglagay tayo dito ng white outline. Ito yung magbubuhay talaga ng ating drawing. So, mapapansin nyo, parang mas naging imbush siya, mas naging buhay yung ating drawing. So, i-share ko na rin sa inyo mga yung pinaka-reference nito. Ayan. Kaya nasabi kong simplified siya kasi kung mapapansin nyo, dapat may tattoo pa yan si Goku sa braso. Hindi ko na lang nailagay and also yung background niya, medyo buhay na buhay kasi yung kidlat doon. Hindi ko na rin yung nilagay kasi hindi kinakaya ng ating icing. But anyway guys, yung icing na gamit natin dito ay Whipped Classic ng Bakersfield.
And para sa mga bago nating followers na nagtatanong ng ratio and kung paano i-prepare, please check nyo na lang yung mga video natin na nakapin sa aking FB page. And ito na nga yung ating finished product na si Goku Ultra Instinct. Ayan, nilagyan ko siya ng background na hindi same do sa reference. Pero goods pa rin naman, yung kulay hindi ko binago. Style lang. So yun, sana may natutunan kayo and please don't forget to follow, like, and share. Bye-bye!